ko nga sa inyo, yung mga nagmamagaling dyan, wala kang awalam sa international law. Kaya nga tayo nag-i-interview eh. So what? Isipin mo, halimbawa, eto, ako mag-interview ako ng isang magaling magkomento sa sports. Sasabihin, wala ka namang alam sa basketball. Gago ka pala eh. Kaya nga ako nag-i-interview eh. Para malaman eh. Kasi kaya nga tayo kumuha ng expert eh. Mas magaling ka pa eh. Sorry naman. Mainit ang ulo. Round rage na. O, ayan na! Okay na. Ay, Okay na. ano man nangyari sa'yo? Alam mo naman, no, iniiwasan ko ang mga CIA, ganyan. Ano na, yung mga iba nag-iinit ang ulo dito kasi pro-China ka daw, ganyan-ganyan. Ano yung sinabi? Ano yung sabi, hindi naman daw para sa isda. Yung bago tayo naputol, ang babaw ko daw kasi, Hindi ano naman. di mga, Hindi daw para sa isda. Di lang naman daw isda, teritoryo ang pinag-uusapan dito. Ang ating tangal. Okay. Alam niyo po ba kung paano magiging teritoryo nyo ang isang lugar sa planet Earth? What does it require for it to be your territory? Alam niyo po ba? So bago po tayo magsabi na lumalaban tayo para sa teritoryo, alamin niyo muna, ano po ba paano po ba nagiging teritoryo mo ang isang portion ng Earth? May quiz pa pala dito. Pambihirang buhay. Oh, may quiz! Oy! May quiz yan! Mga tanso dyan na nakikinig. May tanong. Paano ba? Ang tanong ko, Sige. Uli. paano mo nagiging teritoryo ang isang lugar sa planet Earth? Ano po ba ang kailangan? Halimbawa, sabihin ko na, pwede ko bang sabihin na pumunta ako ng gitna ng Pacific Ocean at sabihin ko teritoryo ko to? Yung pumunta ng moon. Pwede ba yan? Pwede ba yan na sabihin nila yung buwan ay territory? Ganito po yan. You need international recognition for something to be part of your territory. That's it. It has to be international recognized. Ibig sabihin, lahat, it's unassailable. Lahat ng mga bansa ay sinasabi na, yan ay parte ng teritoryo ng Pilipinas. Quiz. No! Sino pong bansa maliban sa Pilipinas ang nagsasabi na ang Scarborough Shoal ay teritoryo ng Pilipinas? Lahat naman, di ba? Tama. Walang ganun! Walang ganun! Sino ba nagsasabing teritoryo natin yun? Di tayo! Tayo! Mga Pilipino! Hindi, yung maliban. Yung decision na lagi nating... Walang ganun. Walang ganun. Ang nakalagay po nabasa kasi ito naman ito mga tao, hindi nagbabasa hindi kasi tayo mahilig magbasa eh. So paragraph, basahin niyo po sa paragraph 806, para tayong dating gaano. Pero seryoso ako, Hindi, nasa talata, yan naman ang basa. Yan ang sinasabi nila eh. Di ba meron ngang decision ng international, ang UN, ganito, na atin yan. Hindi ba yun? Ito Byron. Ito Byron. Dahil hindi ka naman lubos-lubos na nagtitiwala sa akin. Ang gawin mo, di ba, meron ka dyan browser. May browser ka dyan. Okay. Punta ka sa website ng Permanent Court of Arbitration. Para tayo ay klaro, no? Sige. Klaro. Okay. Punta ka ng website ng PCA. Okay. Punta ka dun sa cases. Click mo yung cases. Okay. Tapos punta ka dun sa interstate arbitration. Yung past interstate. Kasi makikita mo dyan yung South China Sea arbitration eh. I-control F mo na lang para mabilis. Okay. Okay. I-download mo yung award. Tapos? I-download mo yung award, Byron. Ito naman hindi ako nag-beep. I-download mo muna. Ulitin nga natin. Akala ko hindi seryoso. Sige. Byron, alam kong Byron hindi ka nagtitiwala sa akin eh. So kailangan Byron makita ng dalawang mata mo, no? Dalawang mata mo. Punta ka na website ng Permanent Court of Arbitration, PCA lang yan, PCA something. O yung mga nakikinig puntahan nyo yung website ng Permanent Court of Arbitration. Okay, nandito na ako. Pasok. Okay, punta ka sa cases. Birang haba. Cases. Ano yung...
punta ka dun sa interstate arbitration. Basta past interstate arbitration. Merong araw yan, tapos ano mo, Ano ba? Ito ba yung PCA arbitration rules? Hindi ba yun? Yeah, meron dyan, nakita mo na, nasa South China Sea arbitration ka na ba na page? Sandali, South China Sea. Wait, Hindi, wala eh. di ba i-click mo yung cases? Cases. Nasa taas. Okay. Okay? Interstate. Tapos, punta ka dun sa past cases. Ibaba mo. Makikita mo dyan. Okay. Past cases. Okay. Kita nyo. Mm. Tapos, hanapin mo na lang din yung South China Sea arbitration. Ano yan? 2013-19. Ayan. 2013. Kita mo. Andali, ang dami nito eh. 2000, hindi interstate eh. Interstate arbitration ba ang ano? Yes. Tingnan mo yung 2013-19. The South China Sea. Okay. Click mo yan. Sana yung mga nanonood din sa'yo, ginagawa yan. Tapos punta ka doon sa award. Award for award. Doon tayo sa award. Award. Okay. I-click mo i-download mo yung award. Okay. Na-download mo na. Pasa. Ito na. Ano dito? Okay. Ngayon, puntahan mo yung paragraph 805. Nasa page 315 yan. Or 337 pag PDF The page. protection of traditional fishing. Yun ba yun? Yes, basahin mo yung 805. Based on the record before the tribunal is of the view that Scarborough Shoal has been a traditional fishing ground for fishermen of many nationality including the Philippines, China, Taiwan, and Vietnam. Yun. So, Okay. So, walang territory pinag-uusapan dito. So basahin mo yung basahin mo yung last sentence ng paragraph na yan. With respect to Scarborough Shoal, the tribunal accept that the claims of both the Philippines and China to have traditionally fished at the shoal are accurate in advance in good faith. Meaning, So pareho nating traditional fishing ground ang Scarborough Shoal. palakpakan. Pero ganito. So, bakit laging ginagamit ito in terms of news at sinasabing ito ang proof na atin yan? So, it's wrong? Kasi nga, it's wrong. Ano yung basis mo? Kailangan nga for a portion of the world to be part of your territory, there must be international recognition that it is your territory. Now, nobody accepts that Scarborough Shoal is China's territory, and nobody else accepts that Scarborough Shoal is Philippine territory. So pareho tayong nasa wala. So pareho lang tayong nagkiklaim. Pero the rest of the world do not agree with either of us. Even the United States doesn't say that Scarborough Shoal is part of our territory because the territory of the Philippines ends 12 nautical miles from its baseline. Yan ang sinabit natin sa United Nations. Ano ba pinagsasabihin itong mga taong to? Scarborough Shoal is outside the 12 nautical miles. So, ibig mo sabihin, kasi paulit-ulit yan na sinasabi. Yan ang binabangga ng tao Yan paulit-ulit nga, pero hindi naman kasi nila ini-explain sa mga Pilipino. Bakit hindi ba kasi dapat tatanungin ng mga Pilipino, paano ba nagiging territory ng isang bansa ang territory? Ano yung mga conditions? And the topmost condition is that international recognition that it is part of your territory. So nobody is somehow na na sa atin yan? Wala. So wala rin sa China. Wala sa China. So sino may-ari niyan? Tayong dalawa, wala nga, for the world, the Scarborough Shoal is disputed territory. So wala dapat ang may-ari niyan. So dapat join lang tayo. Walang sinasabing walang may-ari. Ang tawag nila dyan is disputed. Ibig sabihin, nagtatalo pa yung dalawang bansa kung kanino yan. So for the rest of the world, it's disputed. Ngayon tayo, dahil
dahil disputed naman natin yan, no? Mag-usap na lang tayo kung paano tayong pareho makikinabang dyan. Which is yun din yung sinasabi dito sa binasa na dapat Invento ko ba to, Byron? Ikaw hindi ka natitiwala sa akin eh. Anong paragraph yan? 805. 805. Okay. So, ngayon, na ganito ang nangyayari, di para pala tayong tanga na hindi naman sa tanga, pero parang gano'n na nga, nagre-react tayo. Hindi naman tayo, Byron, no? Kasi hindi rin naman tanga si PRRD nung panahon niya, no? So, alam kasi ni PRRD ginagawa niya. Kasi binanggit yan ni PRRD ang traditional fishing ground sa isa niyang zona. 2019. Ewan ko nga kung bakit niya nabanggit yung traditional fishing rights eh. Ewan ko lang Byron. Pero parang meron atang bubuyog na dumapos sa Malacanang ganyan. Anyway, so... Kilala ko yun. Andun meron... Nandito pa ngayon yun eh. Tuloy. May solusyon. Ang solusyon ay right there staring at our faces. Sinabi na, ito ang pagkakailam ng mga ng mundo. That Scarborough Shoal is traditional fishing ground of both Chinese and Filipino fishermen. Hindi lang ito ang arbitration ang may alam yan. Alam din yan ng mga mangingisda natin na for the longest time in their history, pareho sila ng mga mangingisda ng mga Chinese and Filipino. Minsan may Vietnamese dyan na nangingisda sila ng sabay-sabay. Gumulo lang naman ang lahat ng panahon ni Pinoy. Sundan ko yung sinasabi mong dapat pareho tayo. May nagsasabi dito, binobomba nga tayo eh. Bomba hindi natin. Binomba. Paano bomba? Tinataboy tayo. Di ba supposedly? Kaya nga, kasi nga tayo ay kasi ganito yan. Again, chess. Okay? Think about chess. Pag ako, sasabihin ko akin yan, ano sa tingin mo ang gagawin ng isa? Sasabihin niya akin din yan. Akin din yan. So, on that basis, anong gagawin niya? Itataboy ka niya. Gusto mo, sa'yo lang yan, o di itataboy din kita. Pero pag pupuntahan ko yung China, alam mo, China, pareho naman tayo, alam naman natin ang history ng South China Sea, pareho. Alam natin yung mga mangingisda natin dyan, pareho nangingisda. Bakit hindi na lang tayo mag-joint fishing venture? Iyan bang sinasabi mong joint fishing venture na yan? Nangyari yan kay PRRD? Wala pa nga. Kasi nga ang negotiation, you have to remember, nung panahon ni PRRD, nanggaling ang relasyon natin sa China, na gusto na natin girahin ang China nung panahon ni Pinoy. Yun ang situation. Okay. Nung nanalo si PRRD, kailangan niya munang plantsahin yung nangyari, and it doesn't take 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years to do that. It has to be sustained effort, continuous, at may follow-up, no? And nagkaroon ng pandemic eh. We have to remember, nagkaroon ng pandemic. Tapos meron pa dyan mga sub-bureaucrat levels na talagang working against what PRRD wanted. Okay? At alam yan ng kakilala mo. Ay, tapos? Nag-meet kasi noong 2018, pumunta ako ng Pilipinas. Minit pa niya ako sa isang lugar. Na lugar nila. Hindi sa bahay nila. Lugar nila. Doon kami, nagkakape kami. Kinuwento niya sa akin yung mga bagay-bagay na ganyan. Kaya porsigido ako nun. Kasi nga, kailangan kasi ni PRRD nun ng reinforcement. Kasi nga marami talagang bubuyog sa ilalim na working against the policy. Wala ka na magagawa. Sila ang papupuntahin mo ng China. Silang gaganyan. So, it all boils down to money, no? Of course, there's so much money to be made, Byron, for being anti-China. So, kung gusto niyo talagang magka-Lexus, yumaman, or etc., maging maging katulad kayo nung isang guwaping na intellectual. So, yayaman kayo. Pero ganito, so sinabi mo na ganito nga, medyo may U-turn pa kaya ito? Well, may U-turn yan.
kung maging sober siya. Hindi parang, pabira. Parang, nilagulat ako doon Bakit pagkalasing ba uminit ang ulo? Oo nga, sa bagay. Yung huling Hoy, ang tagal ko na hindi umiinom So, matagal akong sober. So, wala akong alam dyan Byron. Wala akong alam dyan. Hindi kasi, eto, di ba, na-realize na nga natin na ganyan. Di parang ang usapan dito, talagang kailangan bumalik sa negotiating table, pag-usapan. Wala nang iba. Kahit mag-gera kayo dyan, uuwi at uuwi pa rin yan sa negotiation. Kita mo itong Ukraine at Russia, paano nyo ba sa tingin matatapos yan? Negotiation. Iniisip na lang nila ngayon is kailangan magkaroon sila ng enough leverage para yung outcome ng negotiation after how many Ukrainians died? Tapos nag-negotiate pagkapatay na, Yes, ganun naman talaga yan kasi nga sa ano kasi gera, Byron, pag mas marami yung namatay sa'yo, pwede kang humingi ng reparations. So, parang kanina ko pa na ibig mo sabihin, isang reason na talagang kaya nila pinupush to dahil sa pera. There's money sa gera, ganun. Para magkaroon sila talaga namang may pera sa gera So parang para magkaroon ng tawag dito, bulletproof na sasakyan yung ganun. Nagka-bulletproof nga Hindi ko nga alam nas nauna yun bago yung ma-develop yung yung pantapat natin. Nauna pa yung bulletproof niya sa lupa. May bubomba kaya sa kanya? Hindi mo alam yun? Yung nagka-bulletproof. Sinong bulletproof? Yung pinuno ng yung pandagat natin. Di ba napuna yun dahil nagkaroon ng luxury car na may bulletproof? Basta, ayoko lang pangalanan kasi yan basahin na lang natin. Sino yung nagka-bulletproof? Babasahin ko na lang. Para, baka ako pang Nagka-bulletproof yun. Kaya nga ang marami nagsasabi, 'di ba, sa Senate na humihingi ng dagdag para dito sa Coast Guard. Ako naman Byron, they deserve it, no? It's a very sensitive position, etc. They deserve it naman, pero dapat naman ibalik naman sa gobyerno yung sasakyan. Ako lang medyo nagtaka kung may bubomba ba sa kanila dito sa Hindi, alam mo, I understand na meron silang ganun. Kasi, ang trabaho ng Coast Guard kasi, in fairness sa mga Coast Guard natin, trabaho nila, hindi lang yan tungkol dyan sa isda-isda. They are also involved in enforcement, law enforcement pagdating sa dagat. At ang isa sa mga kanilang mga issue is yung drugs. Yung drugs na going through the sea. So, ang kalaban mo dyan, Byron, is drug lord. Pero parang hindi na ata kalaban yung drug lord. Friends na ba? Huwag ganun. Ikaw talaga mapapahamak tayo sa mga ginagawa mong yan na porkit nandiyan ka na sa dyan, kinukup. Madali ba kumuha ng visa dyan? Baka ako naman ang... Mahirap. Actually, mahirap. Alam mo kung ano pinagsasabi ko, Diyos ko, nag-physical exam pa ako, Diyos ko, Lord. Anyway, kakaiba to, sabi ko, ano ba to? Parang makikipag-sex ako nito, kailangan may physical examination. Anyway, sige, kung ito na lang, siguro, if ikaw bibigyan ka ng mensahe sa mga Pilipino, kasi mukhang yung ating government part parang sarado na isip Pero mensahe mo sa mga Pilipino na nanonood, nag-o-observe tungkol dito, na hindi maintindihan, ano bang pwede nilang gawin? Ako naman, ito naman kasi si Byron, pro-US po talaga siya. Huwag po kayong he's just doing this for fairness, ha. So, sinising kita. Papasalubungan kita. Embassy, US. Narinig niya, pro-US ako. Ganito kasi mga friends.
okay naman yan, lumaban, etc. Pero sana alam niyo yung pinapasok ninyo. Kasi, okay lang naman eh. You know, you have to be prepared for whatever consequences ang mangyayari sa gusto niyo tahaking down dust, di ba? Na, ano na naman tayo, puro naman tayo mga adults. Yung iba nga, pare-pareho naman tayo naman sa mga matitinong pag-iisip. So, alam natin na may mga consequences yung ginagawa natin. So, if we think na kaya natin yung consequences and kung sa tingin ninyo is we will have a better outcome than Ukraine, why don't you do it? So, Would there be a better outcome ng sa Ukraine? Hindi, alam mo, ito, ang suggestion ko na lang, magturo ka kasi sa lingwahe ng mga Pilipino. Kasi alam mo, kahit nga ako yan. O nagtuturo, di ba nag-uusap na tayo ngayon sa lingwahe ng mga Pilipino? Hindi kasi nga, alam mo ito, kasi, hindi, ang maganda, ang ano kasi is, hindi na, wala naman silang pakialam sa mga botante, Byron. So, makikinig sila dun sa mga negosyante, sa mga may mga business leaders, no, na gusto akong mag-lecture sa kanila kasi nga, nakikita na nila na, wait lang. Saan ba ito? You know what? Ako'y naniniwala sa tuwid na daan. Yan, sa daan. Ayaw mo sa bagong Pilipinas? Ayaw na naman yung daang matuwid sa kabagong Pilipinas. So ako'y naniniwala po sa daang matuwid. You know, the shortest distance, the shortest distance to our destination, it's a step. Naputol na naman. The next performance will start momentarily.